Pilipinas, una sa ating mga balita. Kapapasok pa lang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, isang sunog agad ang sumiklab sa Barangay UP Campus sa Quezon City ngayong araw. Agad naman iniakyat ang apoy sa ikatlong alarma. Una sa balitang yan, si Val Gonzalez. Val. Go ahead, Val. Yes, Val, go ahead. Yes, Miss Karen at Yuel, dakong alas 11:20 puno ngayong yata bagong tanghali, nakideklara ng Bureau of Fire Protection under control na itong malaking sunog na sumiklab at umupok sa mga kabahayan dito sa pakikitaang tubo dito sa UP Campus dito sa Quezon City. Mahigit 2 oras na itong inaapula ng mga kagawad ng pamatay sunog. Simula kanina pang alas 9:37 ng umaga sa pagtayan itong si Barangay UP Campus Chairman Bong Mapala. Nasa 40 hanggang 50 mga kabahayan ang tinututok ngayon itong apoy. 4 na mga residente at isang fire volunteer ang nirespondahan ng mga paramedics mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at maging ng Philippine Red Cross. Ito, kung makikita ninyo dito sa aking harapan, dyan sa ating live feed, Miss Karen at Yuel, isang senior citizen na babae pa. Itong ngayon ay buhat-buhat na paramedics dahil dun sa pagkakasugat o kung di pa natin malaman kung ito'y nahilo lang dahil doon sa napakainit na panahon sa lugar na ito. 4 na mga residente at isang fire volunteer din ang nirespondan ng mga paramedics dahil nga doon sa pagkahilo. Yung fire volunteer ay nilapatan ng lunas ng Philippine Red Cross matapos tapusin ng hininga habang nag-aapula ng sunog. Kabilang din sa mga residente na nirespondihan ng Bureau of Fire Protection, QCDRRMO at ang Philippine Red Cross ay nahilo dahil doon sa mainit na panahon at sinapayan pa ng mainit na pagkadarang mula dito sa nasusunog na mga kabahayan. Ikatlong alarma itong sunog kaya't nasa bilang na 54 na pinagsama-samang mga fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection, sa mga fire volunteers ang tumulong sa pagkakula nitong nasunog. Meron pa nga kanina na nagkataong nandito sa punong tanggapan ng Bureau of Fire Protection yung fire trucks, malaking fire truck mula sa Binyan City sa Laguna ang tumulong na rin para maapula itong sunog na ito na hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin idinideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection. Ang Quezon City Government at ang Barangay UP Campus ay gumagamit na ngayon ng isang megaphone upang ipaalala dun sa mga residente na sila magtipon-tipon na lamang dun sa kitang lugar upang yung intervention at ang pagtulong ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon ay maibigay dito sa hindi pa mabilang, wala pang actual na bilang ng mga residente na biktima nitong sunog ngayong Fire Prevention Month. Mula rito sa UP Diliman o dito sa Barangay UP Campus, dito sa Diliman, Quezon City. Ako si Val Gonzalez, PCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Apat naman ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang shuttle bus sa Morong, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Apat na pasahero ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang shuttle bus sa isang matarik na bangin sa kahabaan nito ng Corridor Road, Barangay Mabayo, Morong, Bataan, bandang alas 8 ng umaga kahapon. Ayon sa driver ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan sa naturang lugar, biglang pumalya ang accelerator, pedal ng bus. Dahil dito umatras ang sasakyan, napunta sa kabilang karsada at tuluyang nahulog sa bangin. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at isinugod ang mga nasugatang pasahero sa Alien Care Expert Medical Center, Baypoint, Subic Bay, Freeport para sa agarang medical na atensyon. Patuloy ang investigasyon ng mga kinaukulan upang matukoy
ang sanhi ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Idineklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Alvin Palque ng Pusurubio Community Hospital, Pusurubio, Pangasinan ang biktima na si Primitivo Lagmay Jr., 56 anyos, matapos itong magtamo ng sugat sa kanyang ulo. Sanhi ng pagpalo ng suspek na kanyang pinsan na si Jerry Lagmay, 42 anyos, kapwa magsasakat mga residente ng Barangay Pindangan, Sison, Pangasinan. Sa ulat ni Sison Chief of Police Major Maria Teresa Miemban, naganap ang krimen alas 9:20 ng gabi habang nagiinuman sa kanilang barangay ang magpinsan hanggang sa nauwi sa mainitang pagtatalo ng dalawa kung saan ay nakahagilap ng kahoy na 2x2 ang suspek at ipinalo sa ulo ng biktima, sanhi ng agaran itong pagkamatay. Agad ding naaresto ang suspek na ngayon nasa likod ng rihas na bakal ng Sison Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, dahil sa inindang injury, hindi na makakapaglaro sa nalalabing bahagi ng PBA Season 49 ang veteran guard ng TNT Tropang Giga na si Jason Castro. Ayon sa team, posible raw kasing umabot sa 6 na buwan ang recovery nito. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Hindi na makalalaro sa natitirang bahagi ng PBA Season 49 ang TNT Tropang Giga veteran guard na si Jason Castro dahil sa inindang patellar tendon injury. Kinumpirma ito ni TNT Team Manager Jojo Lastimosa sa pamamagitan ng isang pahayag noong Sabado. Ayon kay Lastimosa, posibleng umabot sa 10 hanggang 12 buwan ang tagal ng pagkawala ni Castro. Inilabas sa court ang 38-year-old na manlalaro sa pamamagitan ng isang stretcher matapos niyang indahin ng sakit sa Game 2 ng semifinals noong Biyernes. Agad siyang dinala sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Bago matapos ang kanyang laro, nakapagtala si Castro ng 13 points, 5 rebounds and 5 assists. Sa kabila ng pagkawala ni Castro, nakakuha pa rin ng panalo ang Tropang Giga matapos nitong talunin ng Rain or Shine Elasto Painters at 93-91 sa PBA Commissioner's Cup semifinals. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, nagsisimula pa lang ang buwan, memorable na agad ang March para sa Pinoy fans ng Korean star na si JB. Napuno ng hiyawan at mistulang ocean of green lights ang venue ng concert mula sa agabong light sticks ng fans. Ang mga kaganapan sa Tape Reload in Manila at exclusive interview ni Showbiz Angel sa K-Idol tutukan sa report na ito. Hello, DJRH TV. This is JB from GAT7. Nice to meet you. Tila nasa Cloud9 ang Pinoy fans ng K-pop star na si JB kagabi. Sa kanyang pagbabalik Pinas matapos ang halos 3 taon, halos 3 oras din itong nagpasiklab sa SMX Convention Center. Talagang 10 out of 10 para sa Philo Agasin, Bommies ang visuals, vocals and dance moves ng leader ng GOT7. We are not GAT7, we are Hot7. Ang Tape Reload concert ni JB nagmistulang rave party at water festival. Kabilang nga sa pinerform ng 31-year-old singer ang Fountain of Youth, Holy Day, Take It Easy, Go Up, Crash at Into You. And speaking of reload, ano nga ba ang ginagawa ni JB to reload or recharge his energy sa kabila ng kanyang busy schedule? O kaya naman yun bang hobby nito during his free time? I'm not lying, but it's running and boxing because it really helps me boost my mood, and it also makes me look back on what I did, what I do, what I'm gonna do. It really helps me a lot. In short, cardio really helps.
E ano naman ang difference between leader JB at JB bilang solo artist? Solo artist. As a solo artist, I'm always serious of my decisions, but I try to be more careful, and also I try to put in more of my opinions into it. And as a GOT7, I try to listen to the members' opinions as well, and also apply. Ang aking buong exclusive interview sa K-pop star at may bonus pang This or That Challenge, abangan sa Scene Zone. Samantala, pa ba ang mensahe naman ng Pinoy fans? Seminar natin! Yes! JB mo pa! Kamsahamnida! We love you! Please come back with GOT7! Huling bumisita sa Pinas si JB noong October 2022 bilang bahagi naman ng kanyang tape press pause tour. Habang last year lang nang inilabas ng K-Idol ang kanyang first full-length album na Archive 1 Road Runner. Mahal ko hayo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.